Ang Tokyo ay tahimik, malinis, disiplinado. Bawat galaw ay may sukat. Bawat ingay ay kontrolado. Ang Maynila naman ay isang pagsabog. Pagkahakbang ni Kiko palabas ng Ninoy Aquino International Airport, sinalubong siya hindi ng hangin, kundi ng isang mainit at basang yakap ng halumigmig. Ang init ay hindi lang dumadampi sa balat, kumakapit ito, nanunuot. 38 degrees Celsius, pero dahil sa humidity, parang impyerno ang pakiramdam kumpara sa malamig at preskong hangin ng tagsibol sa Japan. Agad inayos ni Keiko ang kanyang 75 mask, hinigpitan niya ang pagkakalapat nito sa kanyang ilong. Alikabok usok na sa lahat ng dako, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang gray na langit ng Metro Manila. Ang kanyang puting sneakers, na walang bahid ng dumi kanina sa Narita, ay agad na nakaramdam ng lagkit ng aspalto ng Pilipinas. Kumunot ang noo ni Keiko. Bilang isang 30 anyos na empleyado sa isang malaking kumpanya sa Tokyo, ang buhay niya ay isang serye ng mga spreadsheet at timetable. Ang anumang bagay na out of place ay itinuturing niyang kalaban. Pagsakay niya sa puting taxi, agad siyang naglabas ng hand sanitizer. Spray. Pahid. Spray. Pahid. Halos maubos ang kalahati ng bote sa paglilinis niya sa door handle at upuan. Sa hotel po, sa Makati, sabi niya sa Ingles, maikli at walang emosyon. Ang driver, isang lalaking may edad na at nakasuot ng medyo kupas na polo shirt, ay tumingin sa kanya sa rearview mirror. Nakangiti ito ng malapad. Yes, ma'am. Welcome to the Philippines. First time. Napansin ni Keiko ang isang rosaryong nakasabit sa salamin ng sasakyan na sumasayaw sa bawat galaw ng kotse. Masyadong masayahin ang driver para sa init ng panahon. Bakit sila nakakangiti sa ganitong kaguluhan, tanong niya sa isip. Habang binabaybay nila ang EDSA, nakita ni Keiko ang tunay na mukha ng lungsod. Walang konsepto ng pili niya. Ang mga bus, jeepney, at motorsiklo ay nag-uunahan na parang mga sundalong sumusugod sa digmaan. Ang busina ay hindi babala, ito ay wika, isang walang katapusang symphony ng beep-beep, pot-pot, at hiyawan. Sa gilid ng kalsada, may mga taong nagkukumpulan, tumatawa ng malakas na akala mo'y nag-aaway, habang umiinom ng soft drinks sa plastic na may straw. Sa Japan, ang pagsagot ng tawag sa tren ay isang kasalanang mortal. Ang silent mode ay batas ng lipunan. Dito sa Maynila ang ingay ay kultura. Ito ang tibok ng puso ng lungsod. Nang huminto ang taxi sa isang traffic light sa Taft Avenue, isang bata ang lumapit sa bintana ni Keiko. Gusgusin ang damit, pawisan, at may dalang mga kwintas ng mabangong bulaklak. Tok-tok. Napapitlag si Keiko. Ang bata ay may hawak na sampagita. Ang mukha nito ay puno ng dumi ng syudad, pero ang mga mata ay nangungusap. Automatikong umatras si Keiko sa kabilang dulo ng upuan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag, ginamit niya ang tatemain ng mga Hapon, ang pagiging magalang sa panlabas, pero may pader sa kalooban. Hindi siya tumingin sa mata ng bata. Tinaas lang niya ang kanyang kamay. No. I don't want it, T. Hindi. Ayoko. Malamig ang kanyang boses. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil pakiramdam niya ay nilalabag ang kanyang personal space. Sa paningin niya, ang batang ito ay abala. Bakit hinahayaan ng mga magulang na maglimayon ang mga batang ito sa kalsada? Nasaan ang responsibilidad? Nasaan ang gobyerno? Umarangkada ang taxi. Bumuntong hininga si Keiko. Mali yata ang desisyon niyang pumunta dito. Ang hinahanap niya ay relaxation, mga lumang simbahan, at tropical paradise. Pero ang nakikita niya ay puro chaos. Pagdating sa hotel, isang bellboy ang akmang kukunin ang kanyang maleta. Don't touch. I carry myself, mabilis na sabi ni Keiko. Natigilan ang bellboy, pero umiti pa rin ito at yumuko. Pasensya na po, ma'am. Hindi ito pinansin ni Keiko. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang gamit, at ang kanyang katinuan mula sa gulo ng Pilipinas. Nagtayo na siya ng isang mataas na pader sa kanyang paligid. 3 araw lang, pangako niya sa sarili, habang nakatingin sa city lights ng Makati mula sa kanyang bintana. Pagkatapos nito, babalik ako sa maayos at malinis na Tokyo. Pero hindi alam ni Keiko sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng bulldozer para gibain ang mga pader. Minsan, isang ngiti lang sapat na.
Ang Intramuros at ang nahulog na susi. Kinabukasan, nagtungo si Keiko sa Intramuros. Sa loob ng walled city, ang kasaysayan ay tila natutulog sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pero para kay Keiko, ang lugar ay pinaghalong ganda at dumi. Ang kanyang iki umbrella ay parang walang silbi sa tindi ng init ng Maynila. Naglakad-lakad siya, kinukunan ng litrato ang mga lumang pader gamit ang kanyang mamahaling Sony camera. Maganda ang arkitektura, pero sa bawat kanto, nakikita niya ang realidad ng buhay. May mga pedicab driver na natutulog sa kanilang mga sidecar, nakanganga sa init. May mga pamilyang nakaupo sa damuhan sa Fort Santiago, nagbubukas ng mga Tupperware na may lamang kanin at ulam. Nakita niya ang isang grupo na nagkakamay habang kumakain ng inihaw na liempo at itlog na maalat. Napangiwi si Keiko. Hygiene. Wala ba silang alam sa germs? Ang kahirapan ay nagbubunga ng kasakiman, ito ang pilosopiya ni Keiko. Sa Tokyo, lahat ay abala. Walang may pakialam sa iba. Sa bansang tulad nito, sigurado siya na ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang naglalakad na diyan. Biglang may narinig siyang ingay. Isang grupo ng mga batang kalye, edad 7 o 8, ang tumatakbo papunta sa direksyon niya. May ingay, nakatsinelas lang na manipis, at ang iba ay walang pang-itaas na damit. Nanigas ang katawan ni Keiko. Heto na sila. Agad niyang hinila ang kanyang Louis Vuitton na bag sa kanyang dibdib. Sa isip niya, nag-uunahan ang mga senaryo. 1, hihingi ng limos. 2, agawin ang kamera. 3, ang snatching na nabasa niya sa mga travel advisory. Isang bata ang tumuro kay Keiko. May sinisigaw ito. 8! Umatras si Keiko. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Inilagay niya ang kamera sa likuran at ginawang panangga ang katawan. Go away! No money, sigaw niya. Ang boses niya ay parang latigo. Tumigil ang tawanan ng mga bata. Nakita niya ang pagkabigla sa kanilang mga mata. Confusion. Bakit? Hindi ba pera ang gusto nila? Hindi na naghintay ng sagot si Keiko. Tumalikod siya at naglakad ng mabilis, halos tumakbo palayo sa lugar na yon. Nang makarating siya sa isang mataong cafe, doon lang siya huminto para huminga. Hindi niyo ako may isahan, bulong niya. Galing ako sa Japan. Alam ko ang mga modus ninyo. Uminom siya ng tubig. Mainit na ang tubig sa loob ng kanyang flask. Ang hindi alam ni Keiko ang tinuturo ng mga bata ay hindi ang kanyang bag. Gusto lang nilang sabihin na ang kanyang hotel keycard ay nahulog mula sa likurang bulsa ng kanyang pantalon noong dumukot siya ng panyo. Dahil sa kanyang sipag-iingat at maling akala, nawalan siya ng susi. At ang mas malala, nawalan siya ng pagkakataong makita ang katotohanan. Ang mga sigah ng tondo. Gabi na nang maligaw si Keiko. Nagrenta siya ng scooter para libutin ang paligid, pero dahil sa pagkalito sa Waze at sa pabago-bagong signal ng internet, napadpad siya sa isang lugar na hindi pamilyar. Madilim ang kalsada. Dikit-dikit ang mga bahay. Ang kalsada ay maputik at lubak-lubak. Tondo? O baka sa looban ng Caloocan? Hindi niya alam. Blag. Isang malakas na kalabog. Gumuwang ang scooter. Agad pumiga ng preno si Keiko. Bumaba siya at tinignan ang gulong. Flat tire. Butas. Wasak. Tinignan niya ang relo. 7:00 ng gabi. Ang dilim ay parang kumot na bumabalot sa kanya. Tahimik ang paligid, maliban sa tahol ng aso sa malayo at tunog ng karaoke na kumakanta ng Away. Diyos ko ni. Sa Japan, tatawag lang siya sa IE, Japan Automobile Federation, o pupunta sa pinakamalapit na Koban, police box. Dito na saan siya? Ang nasa isip niya ay ang mga balita, kidnap for ransom, hold up, carnapping. Walang dapat pagkatiwalaan. Maya-maya, narinig niya ang ugong ng mga motor. Vroom vroom. 3 motorsiklo ang papalapit. Luma, maingay ang tambutso at puno ng sticker. Huminto ang mga ito sa tapat niya. 4 na lalaki ang sakay. Nanlaki ang mata ni Keiko. Ang hitsura nila ay ang eksaktong definisyon ng masamang elemento sa imahinasyon niya. Nakasando. Kita ang mga tattoo sa braso, mga tribo, dragon, at pangalan ng babae. Ang isa ay may hawak na boat ng Red Horse. Ang isa ay naninigarilyo.
Uy, miss! Anong nangyari? Sigaw ng isa, medyo garalgal ang boses. Kinapa ni Keiko ang pepper spray sa loob ng kanyang bulsa. Don't come near me, sigaw niya, nanginginig ang boses. Bumaba ang mga lalaki sa motor. May kinuha silang mga bakal sa utility box ng motor. Wrench. Tire lever. Tapos na ako, naisip ni Keiko. Papaluin nila ako. Kukunin ang motor. Iiwan ako sa kanal. Pumikit si Keiko ng mariin. Hinanda niya ang sarili sa sakit. Hinintay niya ang pagtama ng bakal. Kling-klang. Narinig niya ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal. Pero hindi sa kanya. Idinilat niya ang isang mata. Ang mga siga, ang mga lalaking puno ng tatoo at mukhang nakainom ay nakaluhod sa paligid ng kanyang scooter. Ang hawak nilang bakal ay hindi pamalo kundi pangalis ng gulong. Pawisan sila habang inaalis ang interior ng gulong niya. Ang lalaking may hawak na red horse kanina ay inilapag ang bote at ngayon ay siya ang nag-ilaw gamit ang cellphone niya. Interior lang to, miss. May butas, sabi ng isa sabay ngiti. Kulang ang ngipin niya sa harap. Sandali lang to. Natulala si Keiko. Hindi nila ako hoholdapin. Tinutulungan nila ako. Sa loob ng 15 minutos, tapos ang trabaho. May dalang vulcanizing patch ang isa sa kanila. Inayos nila, pinalitan, at binomba ng hangin gamit ang isang maliit na hand pump. Okay na, miss. Good to go, sabi ng pinaka-leader nila sabay thumbs up. Bumalik ang diwa ni Keiko. Sa kultura ng Japan, walang libre. Lahat ay transaksyon. Agad niyang binuksan ang wallet niya. Humugot siya ng 200,000 piso, 2,000 pesos. Sobra-sobra ito para sa flat tire. Thank you. Here. For you. Inabot niya ang pera. Ito ang giri, ang obligasyong magbayad ng utang na loob. Pero nagbago ang mukha ng mga lalaki. Hindi sila nagalit pero parang na-offend. Umiling ang leader. Tinulak niya ng mahina pabalik ang kamay ni Keiko. No money, miss. Nalito si Keiko. Take it please. Naglabas pa siya ng isa pang 1,000. 3,000 pesos. Tumawa ang lalaki. Tinapik niya ang kanyang dibdib. Tulong lang. Bayanihan style. Pinoy kami eh. Nagkatinginan ang magbabarkada, tumawa at sumakay na sa kanilang mga motor. Ingat ka, miss. Uwi na, gabi na. Humarurot sila palayo, naiwan lang ang usok at ang amoy ng gasolina. Naiwan si Keiko sa gitna ng madilim na kalsada, hawak ang 3,000 piso na biglang nawalan ng halaga. Tinulungan siya hindi dahil gusto nila ng pera. Tinulungan siya dahil kailangan niya ng tulong. Ganoon lang kasimple. Akala ko masasamang tao sila, bulong ni Keiko. Pero baka ako ang may masamang pag-isip. Ang karinderya at ang huling piraso ng tuyo. Gutom na si Keiko pero ayaw niyang pumasok sa fast food. Gusto na lang niyang umuwi. Pero sa daan, naubusan siya ng lakas. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na karinderya, isang tagpi-tagping tindahan na gawa sa kahoy at yero. Sa loob, may isang pamilyang kumakain sa ilalim ng madilaw na bumbilya. Mag-asawa at 2 maliliit na anak. Pumasok si Keiko. Water just water, sabi niya sa tindera. Tinignan siya ng nanay. Ang mukha nito ay pagod pero maaliwalas. Miss, mukhang gutom ka na. Kain ka na rin. Sabayan mo kami. Umiling si Kiko. No, thank you. Dirty, isip niya. Nakita niya ang ulam nila, isang bandehado ng kanin, kaunting gulay, at isang platito na may 4 na piraso ng tuyo, dried fish. 4 na tao, 4 na maliliit na isda. Pero hindi nagpatinag ang nanay. Kumuha ito ng isang malinis na plato, pinunasan pa ng tissue, at nilagyan ng mainit na kanin. Pagkatapos, kinuha ng nanay ang pinakamalaking tuyo sa plato, ang dapat sana ay para sa kanya o sa asawa niya, at inilagay ito sa plato ni Keiko. Sige na, tikman mo. Best tuyo in town to, biro ng nanay. Natigilan si Keiko. Ang tuyong iyon ang pinakamasarap na parte ng hapunan nila. Ibinigay nila sa isang dayuhan na may suot na mamahaling relo at sapatos. Umupo si Kiko. Wala siyang nagawa. Sinubo niya ang kanin at tuyo. Maalat.
Malansa ng kaunti. Pero napakainit. Napakapamilyar. Parang luto ng kanyang lola sa probinsya ng Japan bago ito namatay. Ang bunsong anak, isang batang lalaki na putol ang tsinelas, ay nakatingin kay Kiko habang kumakain ito ng gulay lang. Wala na siyang isda. Pero nakangiti siya. Masaya siyang makita na may bisitang kumakain. Naluha si Keiko. Akala ko sila ang kawawa. Pero bakit parang ako ang poor? Pagkatapos kumain, nagpasalamat si Keiko. Habang hindi nakatingin ang nanay, palihim na inilagay ni Keiko ang isang 5,000 piso, 5,000 pesos, sa ilalim ng platito. Ito ay sapat na para sa pagkain nila ng ilang linggo. Nagmadaling umalis si Keiko. Bayad ko na yun. Hindi ito limos. Ito ay hostisya. Papalakad na siya pabalik sa motor nang makarinig siya ng tumatakbong mga paa. Al! Al! Lumingon siya. Ang batang lalaki. Hinihingal. Inabot ng bata ang kamay niya. Nasa palad nito ang 5,000 piso. Nahulog niyo po, sabi ng bata sa Tagalog, sabay abot ng pera. Umiling si Kiko. No for you. Keep it ye. Pero matigas ang iling ng bata. Hinawakan niya ang kamay ni Kiko at ibinalik ang pera. Sabi po ni nanay, masama ang kumuha ng hindi sa amin. Masaya na po kami na nabusog kayo. Tumakbo pabalik ang bata sa karinderya. Babay po. Nakatayo si Keiko sa ilalim ng post ng ilaw. Hawak ang pera na parang barya na lang ang halaga. Sa Japan, ang pagtanggi sa tip ay pride. Dito, ang pagtanggi sa pera ay dignidad. Wala silang pera, pero busog sila sa prinsipyo at pagmamahal. Doon na pagtanto ni Keiko, ang pagbibigay ay hindi nasusukat sa kung ano ang sobra sayo, kundi sa pagbabahagi ng kung ano ang meron ka, kahit kulang pa ito. Ang biskwit sa Manila Bay. Kinabukasan, bago siya umalis, nagpunta si Keiko sa Manila Bay. Hapon na. Ang sikat na sunset ng Maynila ay nagkukulay kahel sa langit. Nakaupo siya sa seawall, pinapanood ang mga alon. 8. Napatingin siya sa baba. Isang batang babae, siguro mga 5 taong gulang. Nakapigtails, madungis ang pisngi, pero ang ngiti ay abot tainga. May hawak itong isang pack ng Skyflakes crackers. Automatikong naging alerto si Keiko. Bebentahan ako nito. No money, mabilis na sabi ni Keiko. Tumigil ang bata. Tinignan siya nito ng matagal. Pagkatapos, binuksan ng bata ang Skyflakes. Kinuha ang isang piraso. Hinati ito sa gitna. Crack. Inabot ng bata ang kalahati kay Kiko. Kain tayo, ate. Para happy ka. Natigilan ang mundo ni Keiko. Hindi nagbebenta ang bata. Hindi namamalimos. Namimigay. May credit card si Keiko na gold limit. May cash siya sa pitaka. Ang batang ito, baka ito lang ang hapunan niya. Pero hinati pa niya. Kinuha ni Keiko ang biskwit. Bakit? Tanong niya. Dalawa give me. Sumubo ang bata ng biskwit at mumiti ng may mumo sa labi. Friend tayo eh. Kinagat ni Keiko ang biskwit. Tuyot. Walang lasa. Pero ito ang pinakamasarap na biskwit na natikman niya sa buong buhay niya. Ito ang lasa ng purong pakikipagkapwa-tao. Doon, sa harap ng papalubog na araw sa Manila Bay, bumigay ang dam ni Keiko. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa relief. Ang Tokyo ay nagturo sa kanya kung paano maging efficient. Ang Maynila ay nagturo sa kanya kung paano maging tao. Ang matandang simbahan. Bilang huling destinasyon, pumasok siya sa San Agustin Church sa Intramuros. Tahimik sa loob. Amoy kandila at lumang kahoy. Umupo siya sa isang bangko sa dulo. May lumapit na isang matandang pari, mabagal maglakad, may hawak na tungkod. Tumabi ito sa kanya ng may sapat na distansya. Tinignan siya ng pari. Hindi sa kanyang mamahaling damit, kundi sa kanyang pagod na mga mata. Iha, malambing na sabi ng pari. Mukhang mabigat ang dala mo. Tumingin si Kiko. Pagod lang po sa biyahe, sagot niya, sa isip niya, sana naintindihan ito. Ngumiti ang pari. Hindi ang katawan ang tinatanong ko. Ang puso mo. Pagod na ba? Nabitawan ni Keiko ang kanyang fan. Sa Tokyo, walang nagtatanong niyan.
Kumusta ang trabaho? Tapos na ba ang report? On time ba ang tren? Walang nagtatanong kung kumusta ang kaluluwa mo. Hayaan mo na, bulong ng pari. Dito sa atin, may tinatawag kaming bahala na. Hindi ibig sabihin na sumuko ka na. Ang ibig sabihin noon, bathala na. Ipagpasa Diyos mo na. Hindi mo kailangang buhatin ang mundo ng mag-isa. Yumuko si Keiko at umiyak. Umiyak siya para sa lahat ng pressure na dinadala niya. Umiyak siya para sa kanyang pagiging perfectionist. At sa wakas, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Paalam, Maynila. Sa NRA Terminal 3, nakaupo si Keiko sa boarding gate. Wala siyang biniling mamahaling souvenir. Wala siyang dalang perlas o handicrafts. Pero puno ang puso niya. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-text sa kaibigan niyang si Yuki sa Tokyo. Yuki, tama ka. Sa Japan, tayo ay magalang, pulite. Pero dito sa Pilipinas sila ay mapagmahal. Uwi na ako. Hindi na ako ang dating Keiko. Tinawag na ang flight pabalik ng Tokyo. Tumayo si Keiko. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa labas ng bintana ng airport. Mainit pa rin. Magulo pa rin. Traffic pa rin. Pero bumiti si Kiko. Hindi yung pilit na ngiti pang opisina. Kundi tunay na ngiti. Yumuko siya, hindi ang formal bow ng mga Hapon, kundi isang yuko ng taos pusong pasasalamat. Salamat, Maynila. Maraming salamat. Sumakay siya ng eroplano, bitbit ang isang aral na hindi matututunan sa anumang unibersidad sa mundo, na sa gitna ng init, alikabok, at kahirapan, doon mo minsan matatagpuan ang pinakamagandang bahagi ng sangkatauhan.